Hello, what's up? This is Coldman back again for another detalyadong review. This time, the Smart ZTE Blade A75 5G. Yun, pang haba kasi ng pangalan. But anyway, kitang-kita nyo naman kung magkano ang price. This is 5,450. So, sama natin ng shipping fee. So, this is more like 5,500 pesos naglalaro. Okay? Now, sulit kaya si ZTE Blade, itong Smart ZTE Blade, para sa price tag niya. Okay? Pag-uusapan natin yan. Let's start. So, specs na agad. Ito po ang kanyang specs for your expectations para alam nyo na kung ano i-anticipate nyo sa smartphone na ito. Okay? This is running on Android 13. Okay, Android 13 po siya. MyOS 13. So, don't worry, hindi naman po pangit ang Android 13. That's actually okay na okay pa hanggang ngayon. Okay, sa iba dyan, Android 13 pangit. Ano bang special sa Android 14? Sa tingin nyo, wala rin naman masyado. Diba? So, Android 13, okay pa po yan. Chipset po niya is Unisoc T760. That's 6 nanometer up to 2.2 GHz pala siya. Hindi siya 2.5. Hanggang 2.2 lang talaga siya. I checked. Yun, dito, kakaano ko siya rito yan. Hanggang 2.2 lang talaga siya. And I keep testing hanggang 2.2 lang talaga siya. Lumalagpas lang siya ng konti sa 2.2. But basically, this is hanggang 2.2 GHz lang talaga siya. With 3 MB L3 cache. Tapos, ang GPU nito, actually is maganda-ganda ng konti. GPU is Mali G57 MC4. That's quad-core na GPU and octa-core na CPU. Now, this version has 4GB, 128GB UFS 3.1. Okay, 128GB na UFS 3.1. Para sa 5,500 pesos, meron tayong UFS 3.1. Okay? Let that sink in. Maganda o hindi? Sulit o hindi? O, wag muna kayo mag-decide. Anyway, pause nyo na lang yung video kung gusto nyo pang basahin yung ibang part ng specs, but continue na tayo, okay? So, design muna tayo bago tayo umalis dito. Like I said sa unboxing, pansin nyo pinapunasan ko, medyo fingerprint smudge magnet siya. Mukha siyang flagship kasi ito yung itsura ng Nubia ZTE nila na flagship last year. Itong itsura na to, yes. So, derived po or galing mismo sa flagship nila ang design ng 5,500 pesos nila na smartphone. Not bad, diba? Ang solid nun. Yun nga lang, fingerprint smudge magnet to. Konting hawak lang. Good thing, may kasama siyang case sa box. Yes, ito po. Yeah. Ito po itsura niya pagka ginamitan ng case. So, yes. Balik, tanggalin ko na. So as for the design, bibigyan ko to ng grading na 8 out of 10. Ang ganda rin naman eh. Solid. Hindi nila pinagmukhang cheap ang 5,500 pesos. Not bad, diba? Now, diretso na tayo sa performance kasi ito inaabangan at tinatanong lately dun sa comment section ng unboxing video. As for the performance, ang tutuscore muna tayo. 470,440. That's not bad, diba? And ayun nga, mas mataas lang dito is yung CPU. Mas tumaas-taas ng konti and then bahagyang tumaas din ng GPU. Konti lang yung difference. Sa Helio G99 kasi naglalaro ng 60,000. So, mataas lang siya ng bahagya. And memory medyo mataas din kasi nga gawa ng UFS 3.1 siya. Okay? So yung po nakataas at nakadagdag ng score nito sa Antutu. Ito ang storage niya talaga na UFS 3.1. Okay? Ang translation niyan sa gaming ay, wait, badges nga pala kasi hindi ko talaga ma-activate yung kanyang developer options for some reason. Tinry ko i-bypass sa normal na mga bypass. Hindi ko siya ma-activate. Pero tinry ko sa engineering mode. Actually, na-activate yung engineering mode niya. Meron man siyang engineering mode kasi. Yun nga lang, hindi yun ang pinakahanap ko. Pero at least meron tayo na access, may pag-asa. So, siguro sa susunod na video ko na lang ipapakita sa inyo kung paano i-unlock yung kanyang developer options. Sa mga nagtatanong naman kung pwede siyang i-open line, pwede po, pero yun po ay sa mga technician yung nagagawin. Okay? May ginagamit po kasi kami doon na pang open line talaga. But kung ang tinatanong nyo ay through ADB method, hindi po siya ma-open line sa ADB. No, may special software po talaga kami ginagamit dito para pang open line. Okay? So, iiwan ko na yun sa mga kapwa ko technician yung trabaho na yun para at least, diba? Mas safe. Kasi medyo risky po kapag hindi po kayo marunong at iti-tweak nyo to ng ganun-ganun lang. Sayang yung phone. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung code na pwede nyo gamitin para medyo matweak nyo ng konti itong phone na to. Mamaya. Okay, abangan nyo muna yan. Balik tayo sa gaming. Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa medium graphics and high FPS. Nag-run naman po siya smoothly. Yun nga lang, like I said, wala tayong FPS meter ngayon or monitor. So, pakiramdaman muna. Smooth naman po siya. In my case, 42 degrees Celsius lang yung pinaka nakuha niyang temperature at 30 minutes. Actually, stable po siya around 41 to 42 degrees most of the time. Yes, delay din po yung gyro niya. And actually, may mga times hindi gumagana yung gyroscope. So, hindi ko siya i-recommend. Like I said, smooth po rito ang Call of Duty Mobile pero hindi recommended sa mga shooting games kasi unang-una, single speaker lang po ito at yung gyroscope ay alanganin mga palya-palya. So, not recommended sa mga shooting game na kailangan may left and right na speakers.
Okay? Konting reminder lang yun. Now, sa Honor of Kings naman, sinet natin siya sa high FPS and standard resolution. Nag-run po siya ng smoothly. At least wala akong nakita rito random frame drops ha. Wala. In fairness, napakaganda laruin dito. 41 to 42 degrees Celsius lang yung average temperature sa dalawang game na nilaro ko. Not bad sa Honor of Kings. Now, sa Mobile Legends, sinet natin siya sa super FPS and ultra graphics. Maganda-ganda. Dito, probably 60 FPS yung kanyang performance dito kasi napaka-smooth talaga. At dito, hanggang 41 degrees Celsius talaga. Even na magsabay-sabay na yung mga characters sa screen. 41 degrees Celsius, actually, very impressive to. So, kung gagamitin nyo to for Mobile Legends lang or Honor of Kings, panalo po ito. Okay? Now, sa Genshin Impact, tinry ko pa rin. Out of curiosity, tingnan natin kung kaya. Well, sinet ko siya sa medium. Medyo malakas po ang frame drops niya doon. So, binalik ko siya sa lowest graphics at 30 FPS. Doon medyo nag-smooth siya. May panakanakang random frame drops. Pero in fairness sa temperature, kahit na ang tagal ko naglalaro, nakikipaglaban, naglalaro lang siya sa 41 to 42 degrees Celsius sa temperature. So, ang ganda ng thermal management nito kahit pa paano. Not the best, I'm sure. Pero at least para sa 5,500 pesos, napaka-decente po ng kanyang thermal management. Not bad, diba? So, mga nagtatanong naman kung meron ba siyang gaming mode. Wala akong nakitang gaming mode dito. Even with the settings, sa mga special features niya, wala po siyang gaming mode talaga. Wala po siyang ganun. Okay? So, not really designed for gaming pero pwede po kayong makapaglaro. Nasa sa inyo na po yan. Now, sa battery, meron po siyang 5,000 mAh na battery kaso nga lang 10 watts lang po ang charging or charger niya. Okay? So, that means nung nagamit ko siya around 1 hour and 30 minutes, yung 20% to 100%. Medyo may katagalan. So, yeah. Now, endurance naman. Kamusta naman yung 5,000 mAh sa everyday use? Siyempre, PC Mark, ito yung average use. Para sa half brightness, half volume with internet, 12 hours 42 minutes. That's kulang-kulang 13 hours na rin kahit paano. So, slightly above average siya. So, good job sa battery management ng A75 5G na ito. Sa full brightness naman at full volume, 6 hours and 56 minutes. So, average lang po siya. So, 7 hours po kasi ang average ng mga full brightness and full volume. So, pasok siya sa average. So basically, okay po ang kanyang battery management. Hindi impressive pero hindi rin masama. Nasa average lang. Understood? Kung bibigyan ko siguro ng rating ito sa battery lang, bibigyan ko siya ng around 7 out of 10. Not bad. Pasado pero hindi impressive. Pasado lang. Kasi gawa nung 10 watts medyo mababa. Doon medyo matagal-tagal lang ang charging nun. But anyway, okay na tayo sa battery. Lipat tayo sa display. So, sa display di sa 6.6 inch, 720p lang po ito, IPS LCD, pero supported niya hanggang 120Hz screen refresh rate. I will show you dito tayo sa display. And the whole time na ginamit ko ito, 120Hz screen refresh rate lang ang sinet ko dyan. Okay? Hindi ko siya inili sa 120Hz para talagang gamit na gamit siya at tested talaga siya. Supported po niya hanggang 250Hz touch sampling rate. Okay na yan for casual gaming. Supported din niya ang, ito weird supported niya up to 9 multi-touch lang. Hindi ko siya ma-packet hanggang 10. But anyway, still, mas mataas sa 5 multi-touch. So, pwede na rin yan. Pasok na rin yan sa mga tropa natin na mahilig gumamit ng maraming kamay during gameplay. Sa Widevine naman, supported lang niya hanggang Widevine level 3. So, 480p lang ang pinaka-highest na resolution na makukuha nyo sa inyong mga Netflix account. Okay? 480p. Yun po ang pinaka-highest na standard definition eh. Now, sa audio. Sa audio po, ito medyo bagsak-sakin ng konti. Why? Kasi single speaker lang po siya at ang speaker niya is nandito nga lang talaga sa taas. Hindi ko naman sinasabi na sobrang hina niya, pero compare sa ibang mga speakers, hindi ganun kalakas. Parinig ko na lang din sa inyo, ito po ang kanyang audio. So kung mapapansin nyo, manipis po siya at wala talaga halos hintang bass eh. Manipis talaga siya pero may loudness naman siya na pwede na para sa isang room na gamit. Nasa room kayo, basta hindi ganun kaingay, pwede na. Pero once na lumabas na nga kayo ng bahay, nasa kalsada na kayo, medyo alanganin na siya marinig. So, I would recommend na pag bumili kayo nito, bumili na rin kayo ng earbuds wireless, preferably para hindi na i-istorbo kayo sa wire. But if you are still an old school soul, kagaya ko, edi go wired. Why not? Pero wireless, pinaka-the best nito. So, marami naman dyan ngayon na mura ng wireless earbuds, mga Bluetooth, around 500 pataas. Pag below 500 yata, pangit ang battery masyado.
yun, try ko na lang mag-recommend sa inyo ng link siguro if may mahanap ako na ganong earbuds na mura lang. Pero mas ma-enjoy nyo lang siya kasi talaga kapag ganon. Kasi masyado mahina yung kanyang speaker. But anyway, that's your choice. Pero like I said, pwede pa rin naman siyang gamitin sa room lang. Hindi naman ganun kaingay. Pwede naman na pagtyagaan nyo yung speaker niya dito sa taas. Okay? Now, lipat naman tayo sa camera. Ito medyo natutuwa ako dito sa first impression ko, which is understandable naman kasi usually ang first impression, excited pa, maganda ang mood, so marami ako magandang sinabi doon. But ito na po yung after 2 weeks mahigit na gamit natin siya. Sa camera, meron po siyang 50 megapixel main camera. Hindi na natin pag-uusapan yung other cameras. Wala po yung OIS or EIS support. Expect nyo na yun. Pero papakita ko muna sa inyo yung mga pictures. Okay? Sa mga pictures, usable naman and mostly decent but struggles a bit in low light. Why? Ba't ko nasabi? Kasi pagka nag-low light na ako, kahit na hindi sobrang low light, like hapon lang na low light or bumbilya lang na low light, may kabagalan na siyang process. Pag nag-take ka ng picture, mabagal po siya actually. Hindi siya agad-agad instant. Hindi kagaya kapag ka nasa bright lights, which is, I believe, normal naman sa most phones. Pero ito medyo may extrang bagal na a few moments. Parang ganon. Hindi talaga siya, oops. Kita nyo? And loloading pa niya. And, yun. Dahil ginalaw ko, ayan, ito, sakto. Buti nagpakita siya. Yun ang kinukuha na natin. Pero, naghintay tayo ng around 1 to 2 seconds, di ba? Pero as soon as na video ko na siya, hindi pala niya totoong nakuhanan. Gumalaw na yung camera, ibig sabihin delay yung kuha. Ang nakikita natin dito, instant, like magi-instant siya, magbi-blink siya para sa pindot ko, pero hindi niya talaga kinuhanan pa yon. O nag-blink siya, kita nyo? Nag-blink. Pero ang totoo, pag sinilip mo na siya, hindi pa, tamo, mas malala ito, hindi na talaga na-view. Wala. So, may kabagalan po ang kanyang camera. Pero, don't worry, hindi ko siya masyadong sisisihin na part. Although may mga ibang smartphone na around 5,000 din na mas mabilis ang kuha ng camera shots. But still, sige, bigyan natin ng credits. Baka medyo hirap lang talaga siya sa low light. Okay? So, HDR, hit and miss din most of the time. So, pero overall, yung mga images niya, okay naman. Very usable sa social media. Kung social media lang din naman ang paggagamitin nyo. Kasi bababa rin naman ang resolution at quality ng mga yan sa social media. So, yeah, very usable po kung social media use lang naman. Magaganda pa rin naman yan kahit papaano. Okay? Now, di pa tayo sa kanyang video recording. So, dito sa likod po kaya po niya hanggang 4K at 30 FPS. Now, may nagsasabi, 4K at 30 FPS pero 128GB lang ang storage. Ito ang sagot dyan ni CTE Blade. So, kahit ako, medyo nag-worry din ako. 4K at 30 FPS, ang taas nun. Ang laki ng files nun. But I check, ang baba rin pala ng bitrate niya. Yes. So, I did some comparison. Ang 1 minute at 30 seconds na shots nito is nasa 250 MB plus lang. That's 1 minute and 30 seconds 4K at 30 FPS video. Now, chinek ko siya sa Samsung ko and sa aking nating phone. The same time na recording, 1 minute 30 seconds is nasa 650 MB. So, that means, mababa lang po ang bitrate nito. Parang 1080p lang ang bitrate nito. Parang 1080p 60 lang. So, hindi mo agad din mapupuno yung iyong 128GB storage given na hindi tad-tad to ng games like Genshin Impact at Call of Duty Mobile na 30GB per installation. Kung given na gano'n, kung camera lang talagang trip mo, hindi mo agad mapupuno yung 128GB storage nito. Non-expandable kasi kaya alam ko issue to sa iba. Pero ang baba po kasi ng bitrate ng 4K niya. And speaking of mababa, ito po ang kanyang quality. Kayo na lang po mahumusga. So, ito ang kanyang 4K at 30 FPS. Saan ka makakahanap ng 5,500 pesos na smartphone na merong 4K at 30 FPS? Look at that. And zoom in tayo hanggang up to 10 times. Woo! Yes, actually, medyo soft lang yung image pero very usable. Pero mapansin ko wala siyang image stabilization lipat tayo sa 5 times. 5 times zoom. Alright. Ayun, 5 times zoom. Very usable na sa 5 times zoom. Kailangan lang dito naka-tripod para hindi ma-shaky ng konti. Medyo pansin ko yung shake Balik tayo sa normal na 1 times. Very good na sa akin po ito. Again, this has 4K at 30 FPS. For now, pasado siya. Hindi na ako mag-expect ng mataas masyado pero 4K at 30 FPS, thumbs up na agad. Again, microphone, okay ba?
So, in fairness, sa 4K at 30 FPS niya is very usable. Very usable po. Don't get me wrong. And ang downside lang is wala talaga siyang OIS or EIS. Even if lumipat po kayo sa 1080p, 4K, diba? 4K, wala po siyang OIS, EIS settings. So basically, maganda to kung meron na lang siguro kayong gimbal, gamitan niyo yung gimbal or naka-tripod para hindi mauga. Pero kita nyo naman, medyo shaky ang kuha kapag naglalakad kayo. Pero kung naka-steady lang naman kayo, nakatayo kayo, kukuhanan nyo ng video yung subject nyo, very good po yun. Okay po siya. But once na may movement, yun nga, medyo shaky na talaga siya. So, yun yung mga caveats. But then again, i-remind natin ang sarili natin, this is just 5,500 pesos lang. So, we can't really expect much. At least may mga ganito siya na usable, very usable na mga features. Okay? Tayo lang talaga ang medyo mag-a-adjust sa part na yun. Overall, siguro bibigyan ko na lang ang camera nito ng around 7 out of 10 na quality. Again, this is 5,500 pesos. So, I believe pasadong-pasado na yan, yung 7 out of 10. Kasi actually, yung mga na-test ko before na around 5,000 pesos 10 is, bibigyan ko lang yata ng 5 out of 10 score lang. Baka nga 3 out of 10 pa. But this one, 7 out of 10 para sa 5,500 pesos. Kasi dapat natin i-remind na sarili natin, ang nire-review natin ay hindi flagship phone. This is 5,500 pesos. Okay. Now, lipat na tayo sa connectivity. Ito, marami rin nagtatanong dito, kamusta ang kanyang mobile data at saka Wi-Fi? So, tinest natin siya. Pero before that, bibigyan ko muna sa inyo yung specs niya. This supports 4G, LTE, VoLTE, 5G. Okay, wala siyang VoWiFi pero okay lang yun. Wala masyadong gumagamit ng VoWiFi currently sa Pilipinas. But VoLTE, 5G, and 4G LTE. Okay, yan. Tapos sa Wi-Fi, 2.4 GHz and 5 GHz. Pasok. Speed test naman. Sa speed test, decent naman ang mobile data niya. So, lumabas ako, tinetest natin, nakukuha natin siya. Like, pwede actually ba yan? Ito actual, para hindi na lang, to be fair na lang din. Ito actual. Andito tayo. Ang average dito, pagka mga budget smartphone, ang average na speed test ng Huawei is around 10 MB. 10 Mbps. Pero, this one, kaya niya at least 20. Tumataas. Umakit siya ng 20 yata, if I'm not mistaken. That's 5G connection. Not bad, diba? Hindi lang pala 20. Kaya hanggang 100 Mbps. That's 100 Mbps. Naka-off ang Wi-Fi, mobile data. So, very good po yung kanyang mobile data. Expect nyo nga lang may random lang siya na disconnect. Pero sobrang bihira po, don't worry. Hindi ko siya nararanasan or hindi naman sa, at least experience ko in 2 weeks, hindi naman siya umaabot sa nakakapikon na disconnect. Basta may random disconnect siya and ang taas pa pala niya doon. Once na nag-lock siya sa 5G goods na, pero pag mabas siya ng 4G, yun yung sinasabi ko sa inyo na 20 to 30 Mbps siya dito. Pero once na nag-lock siya sa 5G dito sa amin, okay siya, 119 Mbps. It's not bad. Now, sa Wi-Fi, kaya niya hanggang 100 to 200 Mbps. Yan, papakita ko sa inyo sa screen. And actually, I made a comparison sa nating phone to Huawei. And yeah, I know, magkalayo ang price tag niya. Pero just to give you na dapat 600 Mbps yung reach niya. Pero nakikita natin is 100 to 200 Mbps lang. So actually, mababa siya sa average na yung iba kasi na around 10,000 pesos nakukuha is ang 250 to 300 Mbps. But this one, bumababa talaga siya hanggang 100 Mbps. So Wi-Fi speed test, medyo dun siya, hindi ganun ka-reliable. Hindi ganun ka-reliable pero very usable. Yun lang yung sa Wi-Fi. But sa mobile data, actually, very good siya. So, sa mga tropa nating rider, yes, may pag-asa na. And speaking of tropa nating rider, ito naman ang GPS accuracy niya. Yan, kaya po niya hanggang 1 to 5 meters. So, very good din ito sa mga tropa nating riders. Magagamit nila to. Hindi ganun ka-delay yung mga liko kapag kami mga pupuntahan kayo na sa inyong Gmaps and Waze. Okay po ito, 1 to 5 meters accuracy. Good enough for most cases. Okay? Meron po siyang Bluetooth 5.1 and meron po siyang FM radio and meron din siya actually support for Bluetooth 5.1. Di ako sure actually ito or 5.1 or 5.2 since ito yung mga supported niyang codec at mga kaya niyang gawin. So, naglalaro siya sa 5.1, 5.2 na Bluetooth. So, basically that's AAC, aptX, HD and mga basic codecs ng audio. Not bad. So, pwede sa mga ginagamit nating wireless earbuds. Okay? So, connectivity, bibigyan ko siya actually ng 8 out of 10. Maganda ang connectivity nito. Solid. So, other features, pakita ko na lang din sa inyo since nandito na rin naman tayo. Why not? Punta tayo dito sa settings and then features. Punta tayo dito sa gesture and motion. Supported niya ang double tap to sleep, yes, and raise to wake. So, in case na medyo magaspang kayong gumamit ng mga buttons para hindi agad masira, I would recommend na i-on nyo to. Naka-off to by default. On yung mga to, raise to wake yan, para hindi agad masira yung mga buttons. Okay? May double tap and raise to wake. So, para mabuhay lang yung phone, ibubuhatin nyo lang and gigising na siya. See? And then, of course,
Fingerprint. So speaking of fingerprint, actually, mabilis yung kanyang fingerprint eh. Almost instant. Very good to. And of course, para mas madagdagan lang yung kanyang speed, punta kayo ng gesture and motion. Under pa rin dito sa features, gesture and motion. And para mas ma-enjoy nyo yung 120 Hz screen refresh rate nyo, punta kayo ng accessibility. Dito pa rin, pabalang kayo from gesture and motion, lipat kayo sa accessibility. Yan. And then, pasok kayo sa color and motion. And then, turn on nyo to para mas bumilis-bilis ng konti. Para mas ma-enjoy nyo lalo yung 120 Hz screen refresh rate niya. Okay. And note ko lang din sa sound and vibration niya, supported po niya ang DTS sound with equalizer. Yeah, you can bass boost pa nga actually. But, siyempre ito ay useless sa speaker niya na built-in. Useful na lang to siguro sa inyong mga wireless earphones. Itong mga ganitong equalizer niya. So, doon na lang nyo siguro i-take advantage ng DTS sound na yan. Verdict. For 5,500 pesos, tag price po niya, okay? Lilinawin ko lang to. 5,500 pesos kasama na kasi dyan yung shipping fee. This is definitely sulit. Yeah, ibigyan ko to actually 2 thumbs up. 2 thumbs up. Why not? Sa 5,500 pesos, usually kasi ang baba na expectation ko. But this one, yung mga features niya is pwede nating mahanap or ma-enjoy sa mga 10,000 worth na mga smartphones. Yeah. Sometimes, hindi pa nga kasi may mga 10,000 pesos pa rin na Helio G99 eh. But may 5G po ito. Helio G99 wala. So, this one, 2 thumbs up. Ngayon kung nahihinaan kayo sa kanyang performance sa gaming, pwede na to backup phone. And actually, hotspot. Kasi 5G, maganda yung kanyang mobile data. So, why not? So, sa 5,500 pesos, I would say, sulit po ito. Siyempre, binili natin ito sa Lazada mismo. So, yun. This is the Smart ZTE Blade A755G. Bibigyan ko siya ng very good na rating. Siguro, bibigyan ko na lang siya ng 8.5 out of 10. Ganun po siya kapasado. Again, yung rating na yun is para sa kanyang price tag. Hindi natin siya nire-rate sa unrealistic na flagship standard. No. 5,500 pesos, very sulit po ito. Yeah. And another downside is, supported lang nito ang Smart and TNT. Smart, talk and text lang po kasi pareho silang under Smart. So, kung hindi kayo smart user, naku, wag po muna to kasi gagastusan nyo to pang open line pa. Pero kung willing naman kayong gumastos, sige, why not? Push. Pero yun nga, Smart, talk and text lang po ang pwede nyo isa lang dito na SIM card. Okay? And non-expandable. 128GB storage siya na UFS 3.1. So, para ma-access ang kanya engineering mode po muna, saka na gawa ko na lang hiwalay na software yung sa developer options. Engineering mode, punta lang po kayo sa phone app and then dialer. And then, tatype nyo lang po *pound 983 pound *. Pag nakapasok na po kayo dyan, pwede nyo na pong i-access ang inyong engineering mode. I-advise ko sa inyo na gamitin nyo na code muna. Ito lang muna for now is *983 *673636 and then pound. Pagkatapos po nun, type nyo na po ang *983 *0 pound. Magagamit nyo itong mga test na to. Pang test lang po kung may mga sira ang problem or may problem ang mga smartphone nyo para matest nyo kung may issue na ba yung kanya mga features or hardware. Okay? Yan lang po muna. Pero to follow na po yung ibang mga codes at saka developer options, iti-test ko pa muna ito sa daily use ko. Okay? So yun lang, i-remind ko lang kayo sa mga negative niya rin, hindi puro positive na sasabihin natin dito. So yun, again, this is the Smart ZTE Blade A755G and this is Cotman, sulit ito. I'll talk to you again soon. Sana consider mo subscribe, like, and share. Kita-kits ulit tayo sa susunod na detalyadong review. I'm out.